So, halina't pagsimula na tayo. So, anong una natin? Revenue, no? Revenue. Ano yung mga revenue accounts natin? So, ayusin lang natin to. Walang copy na lang natin. Bilis. Pero actually, pag nakita niyo, susulat niyo talaga yan sa Pag pinagagawa kayo ng teacher niyo, sulat niyo sa yellow pad paper. O kaya sa worksheet. Sa worksheet, no? Pero dito, tayo. Pero, computer, no? Ayaw, hindi ko pala natin nakaka-copy na. Tapos yan natin. Yan. Tapos yung corresponding amount, no? Total natin. So, ano naman yun? Total revenues. Okay, yung natin dito. Total revenues. Pwedeng, mo dito, no? Wala namang mali. At as soon as you get the same amount. So, ayan. Ano yung mga, natin dyan? Total, 31. Sige natin dito. So, yun. Ayan natin ito. Tanggalin na lang natin border. Tapos, no here. Ayan. So, i-total na natin. Doon, tsaka, oops. So, yan. Yan yung total revenues natin. And, so, tayo? Proceed tayo sa expense. Expense account. Expense. I-release natin yan. Less expense. So, ano mga expense account natin? So, 8 yan, di ba? Ito. So, copy na lang natin. Pero actually, kapag, nasa school kayo, di ba? Sabi ko nga, kopyahin niyo yan na pasulat. Pero dito, sa computer tayo. So, yung corresponding amount, lalagay natin. Siyempre, lagay din natin dito. Tapos tanggalin na natin yung border. So, ganun din to total natin. Total expenses. So, total expenses. Isum natin. So, pansin nyo, mataas pa rin. Mataas yung expense natin. So, net loss tayo dito. Okay. So, net loss. Actually, habang naglalagay kayo ng dyan, ng expense account niyo, sa isip nyo pa lang, pag na-compute nyo na, tapos may isang number na malaki dito, tapos pag ginumpute mo, mapansin mo. So, ayun. So, net loss tayo.
So, huwag natin kakalimutan yung double rule. Wait, so tingin nyo ba, dyan na ba nagtatapos yun? Di ba, meron pa tayong additional requirements dito. Ayan, additional for other comprehensive income. So, dito, talagang ano na siya. Maano na talaga, yung pinaka, niya. Yung pinaka, tinatawag na Statement of Comprehensive Income. Bakit ba natawag na Statement of Comprehensive Income? So, dito papasok yung mga other comprehensive income natin. No? Other comprehensive income. So, yan. I-list down natin sila one by one. First ito. Oops. Ano na natin. Yan, namin dito. Yan. Actually, kung ano yan. I-edit ko natin. Next, ano pa? Ito. So, yan. Tanggalin natin yung PR. I-wrap text natin. Ito. Yan, lalagay natin yung amount. So, ano ba yung mga corresponding amount dyan? 200 na. Gapin na lang natin siya. Clear na lang natin ulit. Sige na lang natin dyan. 100,000. Next is yung 100,000. And 50,000. Okay, at yan na natin, i-total na natin. So, dahil net loss, ang matatawag na natin dito ay comprehensive income. Comprehensive loss. Kung ano siya, net income, comprehensive income. Pero in this case, net loss siya. So, comprehensive loss. Comprehensive loss. Wait, hindi natin makaklasify ito na comprehensive loss dahil meron siyang other income. Okay. So, di ba, net loss yung naging ang resulta natin dito.
dito magiging comprehensive income. Bakit? Kasi meron mga factor pa. Comprehensive income. Ganito. Ang loss niya lang dyan ay 50K, pero yung iba, gains na. From the word gains, dyan na papasok yung other form na non-operating income. Non-operating income siya. So, siguro meron kang extra cash sa iyong business, no? In-invest mo siya sa any marketable securities. Um, securities. It's a it's a form of investment. Tapos siguro under din yung marketable securities yung mga stocks, yan, stocks. O kaya investment in uh, other company, no? Diyan sa papasok marketable securities. Ito yung stocks, yan yung may issue ka ng stock certificate sa for the ownership. Pabili mo ng ownership sa isang company. Tapos dito, unrealized loss. So, loss to, deduct natin to in foreign exchange. So, siguro, nagpalit siya ng pera, medyo mababa na, o kaya, yung, yung value ng pera niya, no? So, start na natin yung, compute natin. So, umpisa tayo dito. Simula, ayan. 100 plus 100. Oops. 100, tapos i-deduct natin itong loss. Tapos i-deduct natin yung net loss. So, ayan. Yun na po yung kabuuang income niya. Double rule natin to, double rule. So, yan na po. Ganyan po yung single nature of expense. A nature of expense method. Yan, comprehensive income. So, kadalasan nito sa mga minsan sa pagtitingin kayo sa mga ng BSP. It's a kind of government. No? Government, siya? Agency, a government agency na which sila kailangan mag-present ng kalagayan ng ng financial report through the financial statements. So ayan po. Pero ito kung ginawa lang natin to, pero I think para medyo may na kayo. No, kung sakaling meron man. Yan. So ganyan po siya pag may comprehensive income. Siguro na na kayo, no? Nagulat kayo, oh, ba may na, other comprehensive income. Ganyan lang po yung niya. Pag gains po, in-add po yan. Pag loss, dinededuct. No, binabawas po natin yan. So, usin lang natin yung natin. So, yung mga past lecture natin, sisend ko na lang. Mag-ano na ako. But pwede naman kayong i-ano nyo sa akin kung gusto nyo ng reviewer, no? Pwede ko naman kayong bigyan. Yan, ayusin lang natin. Presentation. Yan. Tapos yan. So, ayan na po. Yan ang statement of comprehensive income natin. No? News. Okay. Muli, lahat ng ito ay galing sa Panginoon at araw-araw lang tayo magpasalamat sa ating mga biyayang natatanggap sa Kanya. At maraming salamat sa pakikinig. At yun lang po.